Inyo ang Panginoon. So, narinig natin ang mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus hanggang kay Abraham. So, bahagi ho. Sabi nga alam niyo, kalimitan yung mga ganitong mga talaan ng mga pangalan ay bahagi ho. Well, hindi lang ho naman yung sa Israel, sa China, mayroon din ng ganon. May mga talaan ng mga pinanggalingang ninuno, sila kuminsan sa mga public offices. Meron pa rin yung iba na kung saan makita ko natin, na ibang lahi. Kailan tayo mga Pilipino parang sabi nga natin, meron ibang gumagawa, kailan hindi ho systematic. Sa akin ay kung sakaling mayroon mong magaling sa pamilya na kaya niyang hanapin yung mga salit-salit lahi. Bahagi rin sabi nga natin, kasi very special kapag sinabi natin na susog mo yan, yung salit-saling lahi. Bagkakataon na kung saan nawa makita ko natin, una, na napakahalaga kasi hindi natin maintindihan to kapag hindi ko tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, lalong-lalo na sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, itong mga tao ito ay naging bahagi, makikita po natin yung kanilang mga istorya, hindi ho lahat, pero ilan, para makita ho natin alin, sila ay bahagi ng kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na nagkatawang tao. So bahagi ho, mayroong salit-saling lahi. Kaya napakalaga rin nung malaman natin ang pagnilay-nilayan, kasi yung lumang tipan, yung mga unang pagbasa o kalimitan, kaya kanina ulit napakinggan natin mula sa aklat ng Genesis, na ipinapamanhid sa atin yung pangako ng Diyos. Pero yun po, kung may pagkakataon tayo, huwag lang yung Ebanghelyo, yung ating pagnilay-nilayan, tingnan din po natin yung pagninilay natin doon sa unang pagbasa. Sapagkat itong mga pangalan na ito na narinig natin ay mayroon silang istorya. May istorya sila. At tulad nga po ng paanyaya natin yung mga nakalipas, hindi lang basta istorya, totoong istorya. Sabi nga, magpatotoo. Hindi natin alam. Pero yun ang hamon na pinapahayag sa atin ng buong kapal, na mahalaga rin pagnilay-nilayan natin ang banal na kasulatan sa lumang tipan. Kaya kapag binabasa sa atin, lalong-lalo na yung unang pagbasa, usually yung unang pagbasa pag-araw ng linggo mula sa lumang tipan, and then yung pangalawa ay mula sa bagong tipan. So yun nawawala natin kalimutan, yung saling-saling lahi. Pangalawa, nakita natin na ninais ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng tao. At yung pagkaunawa natin sa Diyos ay sa pamagitan ng kasaysayan
ng tao. Sabi nga natin, ito yung Diyos na ito na hindi abstract. Ito ang Diyos na ito natin na nakipamahalan sa atin. Naging bahagi ng ating kasaysayan. Mula po doon pa kay Abraham o kahit na doon kay Eva at kay Adan. Pero ibinanggit lang dito ay salin-salin lahi mula kay Abraham hanggang sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya rin po nakita dito, binanggit din dito yung pagkungkong, pagkabilanggo sa tinatawag po natin Babylonia, kasi naging bahagi nito ng kanilang kasaysayan doon. Pero yun na huwag natin kalimutan na yung Diyos natin ay nagnanais na maipakita sa ating pagkilos sa pamagitan ng kasaysayan. Kasaysayan ng tao. Kaya yung hamon ay pinapamanig sa atin ng kung may kamali-alin ay nawa, makita natin na alin. Sana rin po, yung ating mga dahi, yung pamilya natin, ay may kwento rin. May kwento rin ng pagliligtas ng Diyos. So, sa mga Israelita, ay paliwanag o sa banal na kasulatan, ang kanilang kalinangan. Sa atin naman ay wala tayong ganong klase ng istorya. Maliban na lamang siguro kung bibigyan natin ng diin, yung alin yun, yung EDSA Revolution. Kasi ano ba yung hamon ng EDSA Revolution? Na kung saan ay alin, na tayo ay nagpahayag na itigil na ang anumang uri ng hindi karapat-dapat na pagtugon, hindi na makatarungang pagtugon, hindi sa pamagitan ng dahas. Kasi yung manahon na kung saan nakita po natin alin na ang tawag na natin alin, hindi madugong revolusyon, bloodless revolution. Tanging nakakaiba po yun. Pero sana ang aking bahagi natin alin, ito yung pwede natin kasaysayan na masabi natin bilang isang bayan ng Diyos, bilang mga mananampalataya dito sa Pilipinas, na ito yung bahagi ng karanasan natin. Bagamat umari siguro wala tayo roon mismo doon sa EDSA Revolution, yung 1, hindi yung 2 at saka yung 3, ngunit yung 1. At panghuli, sana po ay makita natin alin na maikwento natin ang ating karanasan sa mga susunod na henerasyon. At nawa yung kwento na ito ay masabi natin na dito yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang basta kwento. Kasi pwede tayong magkwento ng ating karanasan. Pero yung may kwento natin, masabi niyo, anak, dito, iniligtas ako ng Diyos dyan. So, bahagi ko yun, sana makita ko natin yung patuloy na pagkilos ng Diyos sa sarili nating pamumuhay. Sana rin po ay may kwento ninyo. Kaya po, ang isang problema ngayon din po ng ginagalawan natin, kasi yung mga kabataan ay detached from the past. Bakit? Dalawang bagay lang yan. Maaring hindi nagkwekwento yung mga magulang o maaring hindi pinapaniwalaan ng mga bata yung mga kwento ng mga magulang. Pero sana, may pahayag natin. Kasi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na tutusin po ay generational. Mas kumisan, mas alam natin yung alin yung generational sin kaysa yung generational blessing. Hindi lang sana maisip natin yung
yung sumpa sa ng salin-salin lahi. Hindi. No? Sana makita natin yung alin, yung pagpapala ng Diyos mula sa aking mga ninuno na papakinabangan ng susunod na henerasyon. Ano ang kwento ng inyong lahi na kasama ang Diyos? So dalawa ho hindi lang basta kwento ng iyong lahi, ngunit kwento ng lahi natin kasama natin ang Diyos. Kasi baka mamaya may kwento tayo pero wala pala doon ng Diyos, ay hindi ho yun kwento ng Kristiyano, kwento lang ho yun ng tao. So ito yung bilog natin sa harapan ng pong kapal. Kasi ito ay, sabi nga po namin, ito ay narratives. Ito ay mga magpapahayag ng pagkilos ng Diyos na naging bahagi ng ating kasaysayan at ng ating kwento. Na sana may kwenta kasi kasama natin ang